ng Diyos. Nauna, masaktan ka na. Sapagkat ang unang nasaktan ay si Jesus. Nakikihati ka lamang sa paghihirap na dinaanan mo. Tatanggihan mo ba? Kung ikaw ay nabuhay noon at nakita mo ang pagpasa ni Jesus ng krus, di kaya sumunod ka sa Kanya? Di kaya sabihin ng Panginoon, kung pwede, hati tayo sa krus, pero di ko yan kaya. Pagkat napakabigat mo. Ngayon, may magagawa kayo. Bakit? Ano ang sabi ni Jesus? Kayang-kaya niyong pagtagumpayan ang sanlibutan sapagkat nagtagumpay na ako. Kaya wala nang niniwi na tao. Di ba kapag mumiwi ka, may nararamdaman kang sakit? Sabihin mo, salamat Panginoon sa sakit na ito. Kulang pa nga ito sa sakit na naranasan mo para lamang iligtas ako. Kaya huwag kayong tatanggi sa sakit. Nagkasakit ka, hindi ka naman nagpabaya. Ginamot mo naman at nagpa-doktor ka. Subalit nangyari pa rin yun. Ang sabi ng Diyos, Satanas, saan ka galing? Sa lupa. At pagala-gala. Nakita mo ba yung lingkod ko siya? Kaya ka lang naman sinusunod yan kasi pinagpapala mo. Ano ang ginawa ni Satanas kay Job? Sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Sabi ng Panginoon. At sumunod nga si Satanas. Pumunta siya kay Job. Binigyan ng sakit. Tinanggalan lahat ng kanyang mga ari-arian, pati ang kanyang mga anak ay inalis sa buhay niya. Amen! Isipin niyo kung anong karamdaman ang dumapit sa katawan. Dumapit. Sa katawan nito. Ano? Nagtatanggalan na ang kanyang mga laman. At ano ang sabi ng kanyang sabi? Sumpain mo na ang Diyos mo. Pinababayaan ka niya. Ano ang sabi ni Job? Hindi lang dahil sa pagpapala, kaya ka dapat magpuri sa Diyos. Yan ang pakana ni Satanas sa buhay niyo. Yang kahirapan. Sasabihin niyo, nasa ng Diyos. Tumatawag ako araw at gabi. Huwag kayong magkakamali. Sapagkat maraming tao ngayon na tumatawag kay Satanas. Ibibigay ko ang gusto mo. Satanas. Totoo yun. Sapagkat ang taong gumagawa ng illegal na trabaho, si Satanas ang sinasamba. Di nyo maluloko ang Diyos, sapagkat kung kayo may tiwala sa Diyos, magtitiis kayo sa maliit ang sweldo, pero marangal na trabaho. Bubuhayin mo ang pamilya mo, magpapakababa ka, isa kang babae, magbebenta ka ng aliw para lang ibuhay sa pamilya mo. Di baling mga tulong ka.
magsilbi ka sa ibang pamilya, marangal ang hanap buhay mo. Kaya mga magulang, alagaan nyo mabuti ang mga anak nyo. Baka yan ay kung saan-saan pumupunta, i-check nyo. Paano nyo mati-check ang mga anak nyo kung yung sarili nyo mismo, hindi nyo mati-check? Good ba ako ngayong araw na to kay Jesus? Check. Yung anak ko kaya, anong oras kaya dumating to? Saan kaya galing to? Gabi na. Kausapin mo yung anak mo ng mahinahon. At kung duda ka sa sinasabi niya, obserbahan mo na. Siyasatin mong mabuti bago pa siya mapahamak. Hindi madali ang maging magulang. Kaya kayong mag-asawa, kayong anak ng anak. Nagkakasala ang mga magulang na hindi iniisip ang kinabukasan at hahantungan ng kanilang mga anak. Hindi lamang sa edukasyon ang mahalaga. Yan ba'y masusubaybayan mo kung 12 na? Matututukan mo pa ba yan? Maaakap mo pa bang isa-isa yan? Dumalangin ka sa Diyos, Panginoon, hindi ko kaya ang 10, pwede ba 8 na lang? Hindi ko kaya ang 8, pwede ba 7 na lang? Hindi ko kaya ang 7, pwede ba 1 na lang? Panginoon, ayaw kong magkasala, ayaw kong gamitan ng kung ano-ano ang pagsasama naming mag-asawa. Bakit ayaw mo, sabi mo, humayo kahit magpakarami. Pero Panginoon, kung magkakasala naman ako at hindi ko maalagaan ng maayos sa mga anak ko, isa lang ang anak ay okay na. Mahirap bang humingi sa Diyos? Mahirap bang kausap ang Diyos? Kung sa ikabubuti mo yan at para sa Diyos, ibibigay yan ng Diyos. Pero, nanalangin ka naman. Aba, taon-taon may anak ka. Panginoon, mahirap. Di ko sila maalagaan, pero itong kaloob mo, tulungan mo kami mag-asawa. Kaya sa mag-asawa, hindi iniuutos na kayo'y gumamit ng contraceptives. At lalo na yung pagpuputol ng batang bahay-bata. Lagi. At pagpupungos sa lalaki. Makinig kayo. Ginawa ng Diyos yan. At anong sabi ng salita ng Diyos, sumayo kayo at magpakarami. Sino ang pararamihin? Ang kaaway ng Diyos o kayo? Kayo ang dapat dumami pagkat kayo ang bayan ng Diyos. Sino ang gumagawa niya? Yung mga mayayaman. Busy sa hanap buhay. Kaya gagamit na kung ano-ano. Pero gagawa ng bata sa iba, sa labas. Di ba? Kasi iba-ibang nanay yun. Iba-ibang mag-aalaga. Di ba? Purihin ang Diyos. Kanina pa kayo pinakakain ng Diyos. Nasa sa inyo yan kung paano nyo tatanggapin ang pagkain na ipinibigay ng Diyos. Alamin niyo ang karunungan ng Diyos. Bago sumapit ang dapit hapon. At ang dapit hapon na tinatawag ay kung saan kayo ay mawawala na ng tamang kaisipan. Lalabo na ang inyong paningin. Ihina na ang inyong pandinig. Ngayon pa lamang magpakatalino na kayo. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Simple lang. Para sa mga may gulang na narito, may sapat na gulang. Ang gawain ito ay sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa. Kaya kung gusto ninyo
na maging kabahagi ng gawain ito, magpatuloy kayo rito. Pagkat hindi tao ang itinataas dito, hindi tao ang pinapupurihan at pinararangalan dito, kundi si Jesus mismo. Amen. Umpisa pa lang ang gawain ito. Magmiti kayong maglingkod dito. Hahayo ang abang lingkod sa ibang lupain. Sinong maiiwan dito? Magmiti kayo na kayo isa sa tumayo dito sa harapan. Kaya sa matatatag na, hindi na pagkain pang pisikal ang kapapanapitan ninyo. Kauhawan ninyo ang salita ng Diyos. Amen. Hindi kayo mabubuhay sa araw, bawat araw kung hindi kayo makakapakinig ng salita ng Diyos. At isang pamamaraan ng pakikinig ng salita ng Diyos ay ang Biblia. Habang binabasa mo yan, ang Diyos ang nakikipag-usap sa iyo. Ang Diyos ang siyang nagsasalita sa iyo. Kaya sa mga wala pang alam tungkol sa Diyos, buksan ang Biblia, mapagod ka sa pagbasa. Amen. At makakasumpong ka ng kapahingahan sa piling ng Diyos. Amen. Simple lang. Walang pagod ang babae. Pagod ang binti niya, okay lang. Pagod ang bibig niya, okay lang. Pero hindi kayo iiwan niya ng kulang-kulang kayo. Sapagkat buo siya, tinanggap niya ang Espiritu ng Diyos buo. Amen. Kung sakaling ang ibinigay sa inyong buo, kalahati lang ang tanggapin niyo. Okay lang yun sa lingkod. Basta hindi siya nagkulang. Amen.